Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Roadhouse. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula sa Amerika sa isang fight club, dito sa gitna ng ingay ng mga sumisigaw na fans at ang masiglang enerhiya ng karamihan, dalawang malalakas na fighters na sina Harry at Ron ay nasa isang matinding labanan. Bawat suntok at pag-iwas na ginagawa nila ay sinasalubong ng malalakas na palakpakan at sabik na hiyawan mula sa mga manunood. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, may isang taong lumitaw mula sa karamihan na nakapukaw ng atensyon ng lahat. Si Frankie, isang batang babae na may determinadong tingin sa kanyang mukha habang pinapanood ang laban. Habang mas lalong umiinit ang labanan ay mas lalo siyang nasa sabik. Sa peak ng laban, si Harry, na mayroong kakaibang bilis na paggalaw at matalinong taktika, ay nagsisimula ng magkaroon ng kalamangan. Ang kanyang mga suntok ay malakas na tumatama kay Ron, na unti-unting nagpapayuko dito. Malakas na nagpapalakpakan ang mga tao habang si Harry ay nagtamo ng tagumpay sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Ron sa ring, na tumapos sa laban. Ngunit habang unti-unting humihina ang palakpakan at lumiliwanag ang ilaw, may isang bagong challenger na lumitaw. Isang tao na tinatawag na Elwood Dalton ang nagpakita ng tapang habang pumapasok sa ring. Si Harry, na laging handang humarap sa anumang hamon, agad na hinamon ng challenger na sinasabi na handa siyang harapin ang anumang darating sa kanilang daan. Ngunit nang ipakita ni Elwood ang kanyang mukha, nagbago ang mood sa ring. Ang tapang ni Harry ay nawala at biglang napalitan ng takot at pagkabahala. Agad siyang umalis sa ring, na-realize niya na hindi siya handa para harapin ang anumang panganib na maaaring dalhin ni Elwood. Nang hindi pa man naglalabas ng kahit isang suntok, si Elwood ay biglang diniklarang panalo nang hindi inaasahan. Pagkatapos, naglakad siya palayo mula sa fight club na may binulsang maraming pera, iniwan niya ang mga tao sa pagkamangha at kaguluhan. Habang si Elwood ay papalapit sa kanyang sasakyan, biglang lumitaw ang isang lalaki at sinaksak si Elwood, dahil natalo ang kanyang pera ng ganun-ganun na lamang. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Elwood sa atake at kalmadong sinabi sa lalaki na dapat niyang isipin ang magiging consequences bago niya siya subukang saktan. Dahil natakot sa sinabi ni Elwood, mabilis tumakas ang lalaki sa eksena. Sa sandaling yun, si Frankie ay lumapit kay Elwood at inaalok ang kanyang tulong. Sinabi niya na pinagmamasdan niya ito at nakikita ang potensyal niya bilang isang malakas na fighter. Gayunpaman, binanggit niya na ang mga maliit na laban ay hindi magdudulot ng malaking reward na maaring makuha niya. Bagamat sumasang-ayon si Elwood, sinabi niyang ang mga laban dito ay nagbibigay ng pera sa kanya nang walang kahirap-hirap. Habang tinutulungan ni Frankie si Elwood sa kanyang mga sugat, inamin niya na ang orihinal niyang layunin ay ang bigyan ng trabaho si Harry. Ngunit nabago ang kanyang isip dahil sa kahusayan na pinakita ni Elwood. Nalito si Elwood sa interes ni Frankie kaya't sinubukan niyang magtanong tungkol dito. Kinuwento ni Frankie ang kanyang nakakatakot na kalagayan, na ang kanyang quaint restaurant na pinangalanan na Roadhouse sa Florida ay naging target ng walang tigil na pananakot at panggugulo ng mga local gang. Naging malubha ang sitwasyon para sa kanya dahil pati ang mga awtoridad ay nagwalang bahala na lamang tungkol dito. Pagkatapos nito, lumapit si Frankie kay Elwood at humiling ng tulong na may sinseridad. Naniniwala siya na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay maaaring maging susi sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaligtasan sa kanyang restaurant. Nag-aalok siya kay Elwood ng $20,000 bawat buwan at isang lugar na matitirhan. Hinihiling ni Frankie na isaalang-alang niya ang pagtatrabaho bilang bouncer upang protektahan ang kanyang establishment. Bagaman nagdalawang isip sa simula, natagpuan ni Elwood ang sarili na naaakit sa proposal dahil sa potensyal na magkaroon ng panibagong simula. Matapos makaligtas sa isang muntikanang aksidente sa tren, na nag-iwan sa kanyang sasakyan na masira, muling inisip ni Elwood ang kanyang mga prioridad at pananaw sa buhay. Ang pagkamuntikanan niyang pagkamatay ay nagsilbing paalala sa kanya upang seryosohin ang alok ni Frankie, habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang. Pagdating sa Florida, na-meet niya ang isang mabait at welcoming na may-ari ng bookstore na si Kat. Pinakita ni Kat ang kanyang kabaitan sa pag-aalok sa kanya ng isang brochure ng mapa ng lungsod.
Ang kabaitan at pagsuporta ni Kat ay nagbigay kay Elwood ng pakiramdam na nababagay siya sa kanyang bagong kapaligiran. Sa bagong pag-asa na ito, sinimulan ni Elwood na tanggapin ang ideya ng panibagong simula sa hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pagdating ni Elwood sa Roadhouse ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin para sa establishment mismo. Ang Roadhouse ay isang vibrant na restaurant na may club-like atmosphere, ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanya at ang komunidad nito ay ang matagal nang hinahanap ni Elwood. Sa pagpasok niya, binati siya ni Laura ang kanilang bartender, kasama ang isang batang tagahanga niya na nagngangalang James. Sa hindi inaasahan, sinabi ni James ang alam niya tungkol sa kanyang nakaraan bilang isang dating World Heavyweight Boxing Champion, na nagbibigay sa kanya ng bagong respeto at paghanga mula sa mga nasa paligid niya, kasama na si Laura na agad niyang nakapalagayan ng loob. Samantala, pinagmamasdan ni Frankie si Elwood tungkol sa pakikipag-ugnayan niya sa kanyang kapaligiran, kasama na dito ang pag-assess niya sa desisyong ginawa niya sa pag-hire kay Elwood. Gayunpaman, ang kapayapaan at katahimikan ay sandali lamang. Ang karaniwang tahimik na atmosphere ng club ay nasira nang dumating si Del at ang kanyang biker gang na nagdala ng kaguluhan at tensyon sa kanila. Ang kanilang nakakatakot na presensya at agresibong pag-uugali ay agad na umabot sa pagiging pambubuli ni Del sa isang babae, na nagudyok kay James na sumugod at ipagtanggol siya. Gayunpaman, ang kanyang pakikialam ay nagdulot lamang ng mas maraming banta at karahasan mula kay Del. Sa lumalalang tensyon, pumasok si Elwood na kalmado lang at nag-aalok na malutas ito sa labas ng Roadhouse. Gayunpaman, binastos siya ni Del at patuloy na sinisira ang nasa kanilang paligid. Sa kabila ng pagtanggi at pagpapatuloy na paninira ni Del, nananatiling mahinahon si Elwood, nagpapahiwatig sa posibleng masamang mangyari para sa kanilang mga ari-arian lalo na sa kanilang mga motorsiklo na nakaparada sa labas. Sa paglabas nila, hinarap ni Elwood si Del at ang kanyang gang ng may tapang at determinasyon. Pagkatapos nito nagkaroon ng mabilis ngunit sadistang labanan sa pagitan nila na nagpataob kay Del at sa mga tauhan nito. Pagkatapos mabugbog ang grupo ni Del, nagpakita rin si Elwood ng pagkaawa sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa ospital upang matiyak na ang mga nasugatan ay makakatanggap ng medikal na tulong sa natapos na labanan. Sa ospital, nakilala ni Elwood ang isang nurse na nagngangalang Ellie. Gayunpaman, pinaalala niya kay Elwood na ang nangyaring labanan ay nagdili sa iba pang mga pasyente na makatanggap ng kinakailangan nilang medikal na tulong. Matapos makinig sa kanya, inamin ni Elwood na lumalaban lamang siya para sa pera at hindi upang maging isang bayani. Habang inaasikaso ni Ellie ang kanyang mga sugat, sila'y nagkaroon ng isang makabuluhang pag-uusap tungkol sa buhay ni Elwood bilang isang fighter, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mag-isip sa kanyang mga magiging desisyon sa buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nagsimulang mag-isip si Elwood sa tunay na epekto ng kanyang mga aksyon at ang landas na nais niyang tahakin sa hinaharap. Sa pagbabalik niya sa Roadhouse, namangha si Frankie kay Elwood at nangako sa kanya ng isang regular na sahod kada linggo para sa kanyang tulong, at umaasa din silang dahil kay Elwood ay manunumbalik ang Roadhouse sa dating kagandahan nito. Bukod dito, nag-aalok din si Frankie kay Elwood ng isang lugar na matitirhan, ito ay sa isang bangka, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa mga buwayang nakatira malapit dito. Ang tirahan na yun ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, lalo na ang isang mahalagang laban sa kanyang buhay. Si Laura, kasamahan niya sa Roadhouse ay dinalhan siya ng pagkain, nasabi din ito na umalis na ang mga dating bouncer dahil sa mga masasamang taong palaging pumupunta doon. Naisip din ni Laura na umalis, pero ang dedikasyon ni Elwood sa Roadhouse ang nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa na magbabago ang mga pangyayari. Madalas bumibisita si Elwood sa bookstore ni Kat, at ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Kat sa tindahan ay nagpapakita ng mga pagsubok na kinakaharap nito sa pagpapanatili ng negosyo matapos mamatay ang kanyang ina. Ang kabaitan at pag-unawa ni Elwood kay Kat ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao,
na nagbibigay sa kanya ng respeto mula sa mga lokal na nagsisimulang kilalanin siya sa bayan. Sa kabilang banda, hinaharap ng gang ni Del ang mga consequences ng kanilang mga ginawa sa Roadhouse. Hindi masaya ang kanilang leader na si Ben sa kanila dahil hindi nila natakot si Elwood tulad ng kanyang inaasahan. Kahit hindi lumalaban si Elwood, gusto ni Ben na mas maging agresibo ang kanyang gang upang ipakita kung gaano sila katatag. Sa Roadhouse, patuloy na nagpapakita ng positibong epekto si Elwood sa lugar habang siya at si James ay maayos na nakokontrol ang mga nangyayaring gulo. Bukod dito, ang kahangahangang kasanayan ni Elwood sa martial arts ay nagpapahanga sa mga customer, pinapatibay ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na bouncer na kayang panatilihin ang kaayusan. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang magandang pag-uugali sa labas, nakakaranas si Elwood ng mga nakakabahalang alaala mula sa kanyang mga laban sa nakaraan. Nagpapakita ang mga paulit-ulit na panaginip at mga sandali sa kanyang nakaraan ng hindi pa natatapos na mga labanan na nananatili sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanap ng masustansyang almusal, pumunta si Elwood sa isang malapit na restoran kung saan nakasalubong niya si Ellie. Nag-usap sila, kung saan ipinahayag ni Elwood ang reputasyon ng restoran na may masarap na pagkain, at napag-usapan din nila ang mga tensyon na gaganap sa bayan. Sinamantala ni Ellie ang pagkakataon upang sabihin kay Elwood ang tungkol sa karahasan sa lugar, at pinayuhan siyang iwasan ang mga taong nanggugulo sa kanya. Nakikinig ng mabuti si Elwood habang nag-iisip kung paano malalampasan ang mga hamon na naghihintay sa kanya habang sinusubukan pang panatilihin ang kapayapaan at kaligtasan sa kanyang bagong komunidad. Sa gabi, habang masayang naglalakad pa uwi mula sa Roadhouse, sinira ang kanyang katahimikan ng ugong ng mga gulong. Sinorpresa si Elwood ni Del habang sumusuray ng direksyon ang kanyang sasakyan patungo sa kanya ng mabilis. Sa sandaling yon, mabilis ang mga instinct ni Elwood, ito ay sakto sa oras na nagbibigay sa kanya upang makalundag palayo sa kapahamakan habang bumangga naman ang sasakyan ni Del sa isang malapit na poste ng ilaw. Ngunit hindi tumigil si Del, kumakabog ang puso ni Elwood sa kanyang dibdib habang desperado niyang hinahanap ang paraan upang makatakas. Pagkatapos, nag-isip siya at nagdesisyong tumalon patungo sa riverbank. Pagkaraan, inaccelerate ni Del ng todo ang kanyang sasakyan at diretsyong binangga si Elwood, na nagpatalsik sa kanya sa hangin at nahulog siya sa malamig at madilim na tubig sa ibaba. Sa isang sandali, tumahimik ang mundo ni Elwood habang pinipilit niyang ibalik ang kanyang malay sa ilalim ng tubig. Sa isang positibong determinasyon, lumalaban siya sa ilalim ng tubig patungo sa ibabaw, humihingal sa pagod habang lumilitaw mula sa tubig. Pagkatapos, pagod na pagod siyang naglakad pabalik sa kanyang bangka, sa loob, nadatnan niya ang naghihintay na isa pang kumprontasyon. Nandoon si Del nakaupo na may hawak na baril upang patayin siya, ngunit lumaban si Elwood para sa kanyang buhay at sa isang huling pagtulak, naihagis ni Elwood si Del at nahulog sa bangka papunta sa tubig sa ibaba. Biglang lumitaw ang isang buwaya at nilapa si Del pababa sa ilalim ng madilim at malamig na tubig, na nagdulot ng kamatayan niya. Kinabukasan, iniisip ni Elwood ang tungkol sa nangyari kay Del. Naunawaan niya na sa puntong ito kung gaano kapanganib ang mga buwaya sa lugar, at kahit hindi naging mabuti si Del sa kanya, naawa pa rin siya sa karumal-dumal na nangyari dito. Ngayon naunawaan na niya kung gaano kadelikado ang buhay doon. Pagkatapos pag-isipan nito, nagpasya si Elwood na umalis upang makaiwas sa lahat ng gulo. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan si Elwood ng isang lalaki na nagtatrabaho para kay Ben na gusto siyang kausapin ni Ben. Hindi pinagkakatiwalaan ni Elwood ang lalaki kaya hindi siya sumama. Pagkatapos ng hindi maayos na pag-uusap, at pakitaan pa siya ng baril, napilitan si Elwood na baliin ang mga daliri ng lalaki dahil sa pagpipilit nitong isama siya. Pagkatapos nito, nagpunta si Elwood upang sabihin kay Frankie ang nangyari. Natuwa si Frankie na wala na si Del dahil nagdudulot ito ng maraming problema sa kanya. Gayunpaman, gusto ni Elwood malaman ang mga dahilan kung bakit ginagawa ni Del ito, ngunit wala masyadong alam si Frankie at sinabing wala siyang ideya kung bakit nga ba ginagawa iyon ni Del. Matapos nito, nalaman ni Ben na hindi pumayag si Elwood na makipagkita sa kanya. Ito ay nagparamdam sa kanya ng pang-iinsulto na lubos na nagpapagalit sa kanya. Nag-aalala siya dahil napapalakas ni Elwood ang loob ng mga tao sa Roadhouse, pero mas lalo pa siyang nag-alala nang makatanggap siya ng tawag kay Gerald, ang kanyang ama.
Sa kabilang banda, makikita ang isang psycho fighter na tinatawag na Nox, na nanggugulo sa mga establishment sa kabilang bayan. Sa sobrang praning nito nakuha pa niyang sunugin ang isang gusali. Pagkatapos, tinawagan ni Gerald si Nox at sinabing harapin ang isang problema sa Roadhouse. Sa parehong oras, inaya ni Ellie si Elwood magpunta sa isang islang malapit upang makapag-relax at magpahinga. Ikinwento ni Ellie ang pagkamatay ni Del at ipinaliwanag kung gaano kahirap hanapin ang bangkay ng isang tao dahil sa mapanganib na lugar. Sinabi ni Elwood kay Ellie na kilala niya ang grupo ni Ben, na nagpaisip sa kanya tungkol sa buhay na mayroon ang kaibigan. Kaya naman tinanong siya ni Ellie kung saan ba talaga siya nanggaling. Gayunpaman, sinabihan ni Elwood si Ellie na huwag masyadong isipin ang kanyang nakaraan at inamin ang kanyang pagkakasangkot sa masasamang gawain sa nakaraan. Gayunpaman, inamin ni Ellie na siya ay nag-research online tungkol sa nakaraan ni Elwood, habang tumatagal lalo silang nagkakapalagayan ng loob hanggang sa makaramdam sila ng parehong intimacy at naghalikan silang dalawa sa gitna ng isla. Bumalik kay Nox, nagkita sila Ben at Nox sa bahay ni Ben kung saan pinitik siya ni Nox at sinabing ang kanya lamang misyon ay patayin ang bouncer. Nakikiusap si Ben na bigyan siya ng pagkakataon na harapin ang sitwasyon sa kanyang sarili at nangako na aalisin ng bouncer at haharapin niya ang mga kahihinatnan nito. Nang pauwi na si Elwood sa kanyang bangka, dumating ang mga pulis at inaresto siya. Tinutukan pa ni Sheriff Jim na ama ni Ellie si Elwood ng baril, pagkatapos, dumating si Ellie at pinagsabihan ng kanyang ama para tumigil sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niya na si Jim ay naging tapat kay Gerald at sa mga ambisyon ni Ben, kasama na ang kanilang plano na baguhin ang lugar para sa mga ilegal na aktibidad. Nag-aalala sa patuloy na panganib, pinipilit ni Ellie si Elwood na umalis sa lugar at magsimula ng bagong buhay. Sa bookstore ni Kat, may 2 tao na nagpunta at nagtangkang sunugin ang tindahan, ngunit ipinakita ni Kat ang tapang at nilabanan niya ang mga ito. Pagkatapos, bumalik si Elwood sa Roadhouse na kinakabahan at namomroblema dahil sa presensya ni Ben. Gusto ni Ben na umalis si Elwood, ngunit determinado si Elwood na manatili at harapin ang kanyang nakaraan. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Ben ang nakaraan ni Elwood bilang isang fighter at ipinapaalala sa kanya ang isang labanan nila ng kanyang kaibigan na si Jetway na nagtapos sa trahedya. Si Elwood ay nagigilty sa pagkamatay ni Jetway at nahihirapan siyang harapin ito. Matapos nito, nagpasya si Ben na ipadala si Nox upang harapin si Elwood. Pagdating ni Nox, agad silang nanggulo kasama ng kanyang grupo sa Roadhouse, ngunit hinarap sila ni Elwood upang pigilan ang kanilang ginagawa. Nakilala ni Nox si Elwood at hinamon agad siya sa isang labanan at nagkaroon sila ng matinding palitan ng mukhang pag-aaway at malalakas na mga suntok. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nanatiling lumalaban si Elwood hanggang sa huli, at naglaban sila sa labas ng club. Dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, nagpasya si Elwood na umatras. Pagkatapos, ang club ay naiwang lubhang napinsala, na nagpalungkot kay Frankie at sa mga taong nagtatrabaho dito. Makalipas ang ilang panahon, nagkita sila ni Frankie at inamin niya na may mga sekreto siyang tinatago. Ipinapaliwanag ni Elwood ang plano ni Ben na kuhanin ang Roadhouse at gawin itong isang resort para sa kanyang negosyong droga. Tinanggihan ni Frankie ang planong pagbili sa kanya ng restaurant, ngunit may utang si Ben sa mafia na naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Kahit sa malubhang sitwasyon, nananatiling kalmado si Elwood at halos walang pag-aalala sa posibleng mga kahihinatnan. Pagkatapos ay umalis siya at iniwan si Frankie na nag-iisip. Samantala, sa istasyon ng bus, nalaman ni Elwood ang pag-atake sa tindahan ni Kat at ang ginawa sa kanyang ama. Naging malinaw na ang mga kasosyo ni Ben ang nasa likod ng pagsalakay dahil sa pakikipagkaibigan ni Elwood kay Kat. Nakaramdam si Elwood ng isang determinasyon at nagpasya siyang kumilos. Hinanap niya si Ben sa kanyang tahanan at nakaharap ang isa sa mga yutauhan ni Ben, sa isang mabilis at matalinong desisyon, pinatay ni Elwood ang kalaban. Matapos nito, nilabanan ni Elwood ang natitirang mga individual mula sa lugar. Nang malaman niya ang nalalapit na pagdating ng pera na inilaan para sa mafia, nagpasya si Elwood na umalis sa eksena sa gitna ng kaguluhan. Iniisip ni Elwood ang tungkol sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang nakaraan at ang epekto ng mga ito sa kanya sa kasalukuyan. Siya ay nag-aalinlangan tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa lumalalang karahasan ngunit determinado siyang protektahan ang mga taong mahal niya.
Habang lumalayo siya mula sa tahanan ni Ben, nagpasya si Elwood na humanap ng paraan upang tapusin ang kaguluhan at tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Nakakaramdam ng pagsisisi si Elwood tungkol sa kanyang naging laban sa kaibigang si Jetway na nagpataw sa kanya ng worldwide ban. Kinabukasan, habang nag-iisa siya sa kanyang bangka at nag-iisip, nagpasya si Elwood na kumilos sa kanyang sariling paraan. Ninakaw niya ang pera mula sa isang miyembro ng mafia at ginamit ito upang gumawa ng bomba sa kanyang bangka. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan siya ni Jim at ibinalita na kinuha ni Ben ang kanyang anak na si Ellie. Pagkatapos, sumang-ayon si Elwood na tumulong at nagkipagkita sila kay Ben. Para gumawa ng isang distraksyon, denetonate ni Elwood ang bomba sa kanyang bangka na nagpukaw ng atensyon sa lahat sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nilabanan niya si Ben at ang kanyang grupo upang iligtas si Ellie. Matapos ang isang matinding labanan, nagawa ni Elwood na mahanap si Ellie ngunit nagsisimula ng lumubog ang kanilang bangka. Lumangoy sila paitaas ngunit napagtanto ni Elwood na nasa panganib pa rin sila. Hinihimok niya si Ellie na lumangoy palayo para sa kaligtasan habang siya naman ay kinuha ang atensyon ng mga humahabol sa kanila. Gayunpaman, nahuli ni Ben si Ellie sa kasinakay sa bangka at mabilis na tumakas, iniwan si Elwood na nakalutang sa tubig. Pagkatapos, pinuntahan si Elwood ni Knox upang patayin, na humantong sa isang matinding pagtutuos sa bangka ni Knox. Naglaban sila ng buong tapang at sa huli natalo niya si Knox at itinapon niya ito sa dagat. Ngunit ang kanilang pag-aaway ay nakuha ang pansin ni Ben na dumating sakay ng isang bangka at balak banggain si Elwood. Bago nito, nakuhang makalundag nina Elwood at Knox mula sa bangka, bago pa man salpukin ng sinasakyan ni Ben na nagpatilapon sa kanila sa roadhouse at nagdulot ng malawakang pinsala. Habang nagkakagulo sa paligid nila, napagtanto ni Elwood ang lawak ng pinsala na dulot ng kanyang mga aksyon. Sa kabilang dako ng bayan, umakyat si Knox sa isang tulay at sumakay sa isang kotse na nagmamadali. Samantala, dumating si Elwood sa roadhouse kung saan siya ay humarap kay Ben sa isang matinding labanan at sa huli matagumpay niyang natalo si Ben, at natapos na ang pagbabanta niya. Gayunpaman, dumating si Knox sa tamang oras upang hamunin si Elwood sa isa pang matinding labanan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, matapang na hinaharap ni Elwood si Knox na determinadong tapusin ang alitan. Habang sila'y naglalaban, nag-retaliate ng matindi si Knox gamit ang mga piraso ng kahoy upang saksakin si Elwood. Hinimok ni Ben si Knox na tapusin na si Elwood ngunit tumanggi si Elwood na sumuko at lumaban ng buong lakas hanggang sa wakas ay nagtagumpay siya na talunin si Knox at iniwan itong walang malay. Matapos ng ilang sandali, dumating sina Ellie at Jim sa eksena. Pinilit ni Jim si Elwood na umalis at pangakong aayusin niya ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon si Ellie, at nagtiwala sa naging desisyon ng kanyang ama. Bagamat nag-aalinlangan man, nagpaalam si Elwood at umalis. Sa huli, nagsama-sama sila Frankie at ang kanyang grupo sa roadhouse na determinadong ibalik at ayusin ito sa dati nitong itsura. Samantala, nagkita si Elwood at si Kat sa paradahan ng bus at pinangako niya rito na babalik siya agad. Pinangako din ni Kat na maghihintay sa kanya na puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos nito, umalis si Elwood na may pakiramdam ng kasiyahan. Samantala, sa bahay ng ama ni Kat, natuklasan nito ang pera na iniwan ni Elwood, ngunit sa oras na yun ay nakaalis na si Elwood sa bayan. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Knox sa ospital na biglang nabuhay at nagpaplano siya ngayon ng paghihiganti laban kay Elwood. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!